Hi guys! Welcome back sa aking channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. Ang topic natin for today is vaginal odor. Ayan. So kaya naman naisipan kong mag-content about dito sa vaginal odor dahil po merong nag-comment sa aking video tungkol sa vaginal yeast infection, and ito ang comment niya. Basahin natin. May kakilala po ako. Sobrang baho ng ari niya. Kahit araw-araw siyang maligo, grabe yung amoy down there. Ano po ang dapat gawin sa kanya, ma'am? Nagpapatulong po siya sa akin. So, ayan yung kanyang comment. And hindi ko na lang sasabihin yung pangalan dahil ito ay medyo sensitive. So, if you want to know kung ano yung ating pag-uusapan, just keep on watching. Ito yung posibleng sakit kung bakit nagkakaroon tayo ng mabahong amoy sa ating down there. Unang-una, ito ay tinatawag na vaginitis. Pangalawa, ito yung tinatawag na rectovaginal fistula. Ayan. Pangatlo ay yung tinatawag na vaginal cancer. At yung pang-apat ay ang cervical cancer. Ayan. Alam nyo ba na tayo mga kababaihan ay mayroong natural na amoy sa ating down there? Kahit tayo ay walang sakit, nagbabago lang yung amoy ng ating down there kapag tayo ay nakikipagtalik, kapag tayo ay may menstruation, kapag tayo ay buntis. Ayan, nagbabago yung natural na amoy sa ating down there. Pero, kung itong amoy na ito ay medyo hindi nakaaya-aya at nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang discharge, magtaka ka dahil ikaw ay meron ng problema tulad ng vaginitis or cyanosis. Ayan. So, ano nga ba yung tinatawag na vaginitis? Ang vaginitis ay ang pagkakaroon ng napakaraming bacteria sa ating down there na nagkakaroon ng sanhi sa pagkakaroon ng sobrang baho ng amoy at sa pagkakaroon ng hindi pangkaraniwang discharge. Maiiha rin tulad ang amoy nito sa isang mabahong isda, sa isang malasang isda, sa isang bulok na karne. Nilalabasan ka ng discharge tulad ng kulay green, kulay pink, kulay gray, at kulay brown, at kulay yellow. Ayan, yan yung mga sintomas na ikaw ay mayroong vaginosis. Pero kung ang sanhi naman ng pagbaho ng iyong down there ay hindi vaginosis, maaring ito ay nakalimutan mong magpalit ng tampon, siguro ay naglagay ka umaga, tapos umaga na naman hindi mo pa napapalitan, yun din yung nagkukos ng pagbaho ng ating down there. At syempre, yun din cause ng pagbaho ng ating down there ay yung ating hindi paliligo araw-araw or yung hindi pagpapalit ng ating underwear araw-araw, yun yung nagkukos ng pagbaho ng ating down there. At ito din naman yung posibleng sanhi kung bakit bumabaho ang ating down there bukod sa pagkakaroon ng vaginosis. Ito ay tatlong klaseng sakit na hindi pangkaraniwan para sa ating mga kababaihan. Number 1, ito yung tinatawag na rectovaginal fistula. Nag-research ako tungkol dito sa ating mga amoy sa ating down there, and sa pagre-research ko, ito yung aking mga nakuha. And bukod doon, dati pa, meron akong napanood na documentary. Documentary sa, hindi ko alam kung saang lugar sa Africa. Basta meron doon kababaihan na iniuhasan ng mga tao dahil sobrang baho ni down there. Dahil yung kanilang sakit ay itong tinatawag na rectovaginal fistula. Yung documentary na napanood ko, sobrang nakakaawa yung mga kababaihan doon. Dahil uso pa sa kanila yung child marriage at saka yung pinagkakasundo ka ng mga magulang mo kahit ikaw ay bata pa. So, ang nangyayari, kahit bata ka pa, dahil bata ka pa nga pinagkasundo ng mga magulang mo, pinagkasal ka na, sila ay nagbubuntis ng maaga, and dahil nga bata pa sila, kapag nanganganak sila, nahihirapan sila, and sa sobrang bata pa nga nila, nadadamage yung daanan ng bata, nagkukos yun ng rectovaginal fistula. So yung tinatawag na rectovaginal fistula ay yun yung hindi pangkaraniwang sakit ng babae. Nagkakaroon ng butas doon sa ating daanan ng dumi at doon sa ating vagina. Palikid doon lumalabas na mabaho doon sa galing sa ating daanan ng tahi at dumidiretso sa ating vagina. Kaya nagkakaroon ng
mabahong discharge. Kaya sobrang baho kahit pa tulad nung sinabi dun sa comment na kahit pa siya ay araw-araw maligo, sobrang baho pa rin ang kanyang downer. So ito naman yung pangalawang sakit na hindi pangkaraniwang sakit sa ating downer, sa ating mga kababaihan, ay ang tinatawag na vaginal cancer. At yung pangatlo ay yung cervical cancer. Iisa yung kadalas sintomas. Ang sintomas ng vaginal cancer at cervical cancer ay nagkakaroon ng sobrang daming discharge na sobrang baho. Parehas yung kanilang sintomas. So, of course, kung ikaw ay mayroong ganong klaseng sakit, yung hindi pangkaraniwang amoy bukod dun sa sinasabi na nakalimutan mo lang siguro magpalit ng tampons or magpalit ng napkin or nakalimutan mong maligo or nakalimutan mo magpalit ng underwear, bukod dun, kung ikaw ay nakakaramdam ng ganong klaseng sintomas, kung yung sintomas ay sobrang lala na, yung sinasabing sobrang baho na talaga, kailangan na talagang magpatingin sa doktor dahil ikaw ay reresetahan ng mga antibiotics para doon. Nagagamot yun guys, nagagamot. And hindi yun kaya ng mga simpleng remedies lang. So, paano ba natin may iwasan ang pagkakaroon ng mabahong amoy sa ating downer? Of course, sisipagan nating maligo. And pananatilihin natin yung good bacteria sa ating downer para hindi masira yung pH level sa ating downer. Magsuot tayo ng mga maluluwag na panties, yung mga cotton. Ayan, yun yung susuotin natin. Kapag nasa bahay lang naman tayo, yun na lang yung suotin natin para hindi ma-irritate yung ating downer. And pangatlo, dapat uminom tayo ng maraming tubig para nang sa ganun may mapanatili yung pH balance sa ating downer. And ang pang-apat ay kailangan kung may pagtalik tayo, kailangan alagaan natin yung ating downer. So, kung kinakailangan, gumamit tayo ng condom, hindi ma-irita yung ating skin sa ating downer. Okay? So, yun yung mga simpleng paraan para may iwasan natin ang pagkakaroon ng mabahong amoy sa ating downer. Okay? So, yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo and tungkol nga dito sa ating private area, sa mga hindi pangkaraniwang sakit ng mga kababaihan. Okay? So, kung kayo ay nagustuhan ng video na to, please give me a thumbs up and please subscribe to my channel.